And now, let's continue our discussion on lipids, particularly on its general structure. As we recall, we have a glycerol and fatty acids to form your triglycerides, okay? And now let's go deeper on your fatty acids, okay? Your fatty acids are a long chain of organic molecule attached to the glycerol via ester bonds, okay? Yung kakabit dito sa carboxylic end ng iyong fatty acid will be your glycerol later on, no? And they are further classified into two groups, no? Your fatty acids are divided into two groups, your saturated fats and your unsaturated fats. Now, let's go into each of them, okay? So, pag sinabing saturated fatty acids, no? Ang itsura nila, they are straight, okay? It's just a straight chain of carbon molecules without any double bonds. So they are mostly found in animals and they are solid at room temperature. Okay? So the fats that are found in your adipocytes will actually appear like this, no? So kaya siya tinawag na saturated kasi saturated siya with hydrogen atom. So laging may nakapalibot na hydrogen sa bawat carbon. Okay? Sa bawat carbon, puro hydrogen ang nakakabit sa kanya. Okay? And they don't have bends unlike your unsaturated fatty acids. We will see that later on. So they are tightly stacked with each other. Papaliwanagan natin yan maya-maya. Your unsaturated fatty acids naman are liquid at room temperature. No? And they're mostly found in plants. So again, animals, saturated. In plants, unsaturated. In this case, your double bonds are now present. Okay? So pagka nagkaroon na ng double bond, ibig sabihin may mawawalang hydrogen. So that may hydrogen na nakakabit dito, no? Pero dahil nag-double bond sila with another carbon, no? That hydrogen was lost in the process. Kaya tinatawag na siyang unsaturated. So may part ng carbon na exposed na, no? At dahil dito sa structure na ito, no, tumatabingi yung unsaturated fat, no? Kaya siya may mga bends or kinks. No? Yung tawag dito, isa itong kink or isa itong bend. Okay? Thus, they are not tightly stacked with each other. So, ibig sabihin, kapag pinagdikit-dikit mo ang mga unsaturated fats, hindi sila nagsisiksikan kasi nga dahil tabingi yung itsura niya. Unlike your saturated fatty acids, as you can see, kahit magtabi-tabi sila, pwede sila magsiksikan, di ba? Nakatayo lang, so straight lang. All throughout, straight yan palagi. Kaya siya nagiging solid at room temperature. But for your unsaturated fatty acids, dahil tabingi siya, so isang saturated fatty acid na ganito, iba ganito, so nagkakaroon na ng space sa pagitan nila, less ng interactions. Thus, eventually, nagiging liquid sila at room temperature. Okay? So that's how you will see unsaturated fatty acids. No? So, we have two types of unsaturated fatty acids. Okay? So, depende ito sa kung saan nakikita ang mga hydrogen atoms na nakakabit sa mga double-bonded carbon. Okay? So, we have your cis fat and trans fat. You've heard cis and trans before, no? Yung cis at trans configuration ng carbohydrates, no? Naalala pa ba yun? No? Pati yung cis and trans ng Golgi bodies. So, this time, meron din ng mga fatty acids, no? Cis ang unsaturated fat kapag ang hydrogen atoms ay nakikita sa same side ng double-bonded carbon atom. So in this case, parehong hydrogen ang nasa isang side, dun sa isang side walang hydrogen. Thus, nagkakaroon na siya ng kink in the process. No? Tumatabingi na siya. So this one is a bend. Okay? But we also have trans fat. Okay? Your trans unsaturated fats have hydrogen atoms at either side of the molecule. So mukha na siyang straight. Mukha na siyang saturated fat, no? So, in this case, actually, no, pwede siyang magkunwari bilang isang saturated fat na again nakikita sa mga animals, no? So, ang mga trans fat ay bihirang makita sa nature, no? They exist but they are not that common unlike other types of fats, no? Like your cis fat and saturated fat. But they are more common in processed food. In the industry, mahilig silang maglagay ng trans fat, no? So, saan yan marami? So, sa mga mamantikaing pagkain, gaya ng mga food items like margarine, no? Butter, among others, okay? So, actually, margarine, mataas ang trans fat niya, no? So, your trans fat is a product of partial hydrogenation. So, kumbaga, sa una pa lang, actually, ito ay may double bond, no? So, pag kinakabitan na siya ng mga hydrogen, minsan, doon siya tumatapat doon sa isang side, no? At eventually, nagkukunwari na siyang saturated fat.
no? Bakit delikado ang mga trans fat na ito, no? So, dahil napagkakamalan silang saturated fat, no? Kaya nitong paltan ang mga phospholipid or yung mga lipid content na meron ng ating mga cells, no? So, pag pumasok sa katawan, ang mga trans fat na galing sa mga pinagkakain natin na processed food items, no? So, kaya nitong palitan yung mga lipid layers na meron sa mga cells natin, particular na sa mga walls ng ating mga arteries. Ang arteries ay daanan ng dugo, no? So kung yung wall nun ay pinapalitan mo yung itsura, no? Yung kanyang saturated fat ay ginawa mo ng trans fat, 'di ba? Ayan. So nagkakaroon na ng pagpapalit dun sa layer na yon. So eventually, itong part na to kaya niya mag-attract, no, ng mga other fats, at nakakatakot 'yun kasi kapag naipon ng mga fats o mga lipids sa iyong daanan ng dugo, may magbabara ito. So saan 'to delikado, no? Delikado ito sa ating cardiovascular system. Okay? So delikado sa puso, no? Ang mga ganitong fats. Okay? Kaya hinay-hinay lang sa pagkain ng mga processed food. Okay? But we also have polyunsaturated fats, no? So hindi lahat ng mga taba ay delikado, no? May mga taba din na healthy sa katawan, no? Like some of our polyunsaturated fats. And among these are your omega-3 fatty acids, no? Pero ano muna ang polyunsaturated fats, no? Unsaturated kasi nga may mga double bonded carbon. Pero kaya siya poly kasi hindi lang isa ang mga double bonded carbon natin. So let's recall here. Ayan. So kunwari may isa ng kink dito, no, madadagdagan pa yun ng isa pang kink sa dulo, no? So that's a case of our polyunsaturated fats. No, there are more than one double bonded carbon atoms. Okay? Ayan. So example of which would be your omega-3 fatty acids. No, narinig niyo na sila sa mga patalastas, lalo na ng century tuna, 'di ba? At ng iba pang mga putahe that are good for the heart, no? Kumbaga, they are very rich in omega-3 fatty acids, no? And they have a lot of health benefits. And again, ayan, so kung ito'y kabaligtaran naman ngayon ng iyong trans fats. So they lower the risk for heart disease, dementia, among other diseases or disorders, no? So ayan siya. For omega-3 fatty acids, ganun din ang ginagawa niya, no? So they actually help in the lipid metabolism and in the phospholipid bilayer content, no, ng ating mga cells. So kaya natutulungan niya yung mga tawag dito, yung mga arterial cells, no, arterial wall cells na maging mas okay para hindi sila makapag-attract ng fat, unlike your trans fat. Okay? So ayan, again, these are your polyunsaturated fats. And I end again my video here. And in our next video, we will discuss now the major classification of lipids.